Anya Mr. Maravillas, ano naman yung ganap para anyang nasa kwarto ka na naman? Lagi man po akong nasa kwarto, nasa kama. Mas maganda dito mag-vlogging mga kababayan para nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. relax lang. Yung mga balita ngayon kasi magaganda. Although may mga nakakainis tulad ng pang-insulto ng Chinese government sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung ating Pangulong Bongbong, tuloy-tuloy lang sa pagtrabaho. Ito siya, mga kababayan. Sabi rito, Marcos opens ambitious Pasig River Showcase Area in Manila. Gusto ng ating Pangulong Bongbong at First Lady Lisa Marcos na buhayin muli ang Pasig River at gawin pong Center of Economic Activity, Tourism and Transportation Connectivity. Baka niya Mr. Maravillas, mainggit naman yan yung mga kalaban ng First Family. Malamang po. At sabihin, unahin mo anya yung mga nagugutom. Isa paligid po ng Pasig River. Ang daming mga mahihirap doon at mga nagugutom. Kaya nga po, gustong i-develop ng ating Pangulong Bongbong Marcos, buhayin muli yung Pasig River para mabigyan ng magandang economic opportunity yung mga nakatira doon ng mga informal settlers. I-relocate sila mga kababayan, bibigyan ng libreng pabahay. O di ba nakakatuwa po? Yan po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong, relocation for Pasig River, informal settlers, sabi ng ating Pangulo. Gusto niyang ibalik to its old glory yung Pasig River. Ang proyekto mga kababayan, tatawaging PBBM, meaning Pasig Bigyang Buhay Muli. Talaga niya, Mr. Maravillas, mahinggit niyan yung mga kalaban. Kasi yung pangalan, PBBM na naman. Siyempre, alangan man ipangalan po kay Maudix. Kay Maudix po, yung tukang AGK. O yan po, PBBM FL Start Collective Revival of Pasig River as Urban Haven Communal Hub. Big time po, mga kababayan, yung plano para sa rehabilitation ng Pasig River. Para po yung dating mabahong ilog at madumi, kadiri nga po Pag tinignan mo yung yung tubig, itim na po, mabuhay muli tulad ng mga famous rivers po sa ibang bansa na kahanga-hanga mga kababayan sa linis. Iba may kasabihan tayo, old saying, cleanliness is next to godliness mga kababayan. So yun po yung sisimula ng ating Pangulong Bongbong Marcos with the First Lady sa kahabaan po ng Pasig River. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. So balik po tayo dito sa ating napakagandang balita para sa mga mamamayan ng Maynila, lalo na doon sa along Pasig River po. Hindi na pandidirian po yung Pasig River dahil napakaganda ng plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanila. Lalo doon sa mga informal settlers, bibigyan din sila ng libreng pabahay, pati na siyempre magiging involved sila dito sa economic activity, sa mga negosyo na bubuksan mga kababayan along Pasig River once na natapos yung development po. Napakaganda ng plano. Sabi rito, President Marcos has inaugurated the Pasig River Urban Development Project sa Maynila po, which aims to transform the river into a center of economic activity, tourism, and transportation connectivity with the metropolis. So yan po mga kababayan,
lilinisin siya. Yan po. At yung mga informal settlers po, i-relocate. So, sabi dyan, the poor families living along the banks of Pasig River must be relocated. Sabi ng ating Pangulo, as the threat of climate change looms, we must save the poor and vulnerable living along its banks from the ravages of frequent and fearsome typhoons by transferring them to better homes which they deserve. Baka mag-isip yung iba po, lalo na yung laging negatibo yung pag-iisip po, ano yung mga nakatira doon na mga informal settlers, baka niya ma-displaced. Walang mangyayaring ganun po. So sabi dyan, according to the Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Rizalino Acosar, up to 10,000 informal settler families may need to be relocated for the said project. So bibigyan sila ng bahay, mga kababayan. Make no mistake about it, it will be a people-centered and community-driven project. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang speech during the launching. So sabi dyan, the President labeled the project as ambitious but worthwhile, recognizing the benefit it would provide after years long of development. So it will take several years, mga kababayan, kasi mahaba siya. 25 kilometer stretch pala siya, mga kababayan. So napakalaking proyekto po itong mangyayari dyan along Pasig River. So ang gagawin po, hindi tulad ng mga previous administration, linis-linis lang po. Yung Pasig River, may mga previous efforts na rin, di ba? Noong mga panahon, na medyo malinis na siya. Hindi tulad ng mga previous administrations, lalo ng panahon ni Coricong. Matindi po dyan sa Pasig River. But lately po, lalo yung panahon ni Gina Lopez as DNR Secretary, nalinis na po yung Pasig River. Pero hindi kasing linis mga kababayan, na mga rivers sa ibang bansa na pwede kang magtampisaw. Pero Mr. Maravillas, di ba makikita mo yung mga informal settlers, yung mga bata nagsiswimming. kahit na niya doon sa Manila Bay nung tambak-tambak pa yung basura. Sanay na sila. Pero talagang nakakadiri po. Nakakadiri pa rin hanggang ngayon. So ang ambisyon, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, buhayin muli. Kaya nga, PBBM project, Pasig River, buhayin muli. Or muling buhayin pala, PBBM. Para, yung itsura po, matulad sa mga famous rivers in the world. Tulad dito, mga kababayan. Nakita ninyo ito? Napakagandang river ito. Nasa sentro mismo ng lungsod. Chongyechon River sa South Korea. Ang mga tao nasa gilid lang po. Nag-enjoy sila sa napakalinis na ilog sa mismong lungsod nila. Di ba nakakatuwa? Ganyan ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung ating Pangulo po, yun ang advantage sa ating Pangulo kasi well-traveled siya. Mahilig siya mag-travel. Kahit nga nung panahon ng kanyang tatay, lagi siyang kasama ng kanyang tatay at ng nanay niya, si Mrs. Marcos, Imelda Marcos, sa pagta-travel all throughout the world. Kaya punong-puno, mga kababayan, ng ideas, innovations, ang utak ng ating Pangulong Bongbong. Hindi tulad ni Inday, naka-confine na lang yung isip ni Inday sa confidential funds. Tinamaan na naman niya si Inday. At saka yung tatay, lahat na lang tukang-tukang, ejigi-ejigi yung nasa bibig. Naubos yung panahon na 6 years, mga kababayan, sa tukang-tukang ejigi. Ibahin ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Malawak yung pag-iisip po. Ganitong-ganito ang gustong mangyari ng ating Pangulo, tulad ng ilog sa South Korea. Rhine River sa Europe. Ganyan. Di ba napakalinis, mga kababayan?
O ito, sa London, River Thames, mga kababayan, napakalinis ng tubig, oh. May nakita kayong basura dyan? At mga informal settlers? Wala, mga kababayan. O ito, Manzanares River sa Spain. Di ba nakakainggit? O sabi diyan, an example of renaturalization, Manzanares the Apprentice River, as the writer Francisco de Quevedo called it, is another example of the restoration of waters and ecosystems. After the Madrid-Rio works were completed, a project began to create an ecological corridor connecting the northern district of the city where the river is born with its outlet in the river Jarama, focusing attention on a 7.5-kilometer stretch crossing through the city of Madrid. So, maiksi siya. 7.5 kilometers lang. Yung Pasig River, yung stretch na 25 kilometers. Yun ang lahat i-develop, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maging center of economic activity, tourism, and transportation connectivity para ma-decongest yung mga kalsada sa Maynila, may ilog na pwedeng gamitin para sa transportation. Kaya lang, may mga attempts na gawin, mga kababayan, yung restoration ng transportation. Kaya lang, walang magpatronize na maraming tao, mga pasahero, kasi mabaho nga yung ilog. Sinong sasakay? Kung matapsakan ka ng napakabahong tubig galing sa Pasig River, pupunta ka ng opisina, pagkatapos bigla kang natipsi ka ng mabahong tubig, magugusto ka dyan? Di ba hindi? So, importanteng mabuhay, malinis po muna at mabuhay muli yung ilog. O ito sa Denmark, Copenhagen Canal System. Nakita ninyo? Kanal ito. Oh. May nakita kayong basura dyan. Napakalinis. Kulay blue ang tubig po. Ibig sabihin, reflection ng langit. Kasi napakalinaw ng tubig. You see? Yun ang dream ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ni First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Sa restore ng old glory nitong Pasig River. Yes, sabi ng ating Pangulong Bongbong sa kanyang speech, we are here to consecrate ourselves to the mission of transforming Pasig River to what it is supposed to be, a living river of multiple benefits for the multitude, featuring safe walkways, bikeways along its banks, green corridor that would serve as lungs for our city's needs, a string of parks for communities nearby. Na-imagine ninyo kung gaano kaganda ng plano, mga kababayan, na restoration, transformation ng Pasig River ng ating Pangulong Bongbong? Along the 25-kilometer stretch will judiciously sprout commercial enterprises run by best stewards and the strangers stakeholders of the river's development, the people themselves. So yung mga tao mismo, mga kababayan, sa paligid ng Pasig River, sila yung bibigyan ng opportunity na makapag-establish ng mga businesses doon. Pero siyempre, they have to follow strict rules sa kalinisan sa paligid. So laking tulong ito sa mga mamamayan. Magkakaroon ng vibrant economic activity along Pasig River po, na dati iniiwasan ng mga tao kasi nga mabaho at saka pangit tingnan po kasi napakaraming mga basura at nandun yung mga informal settlers na tagpi-tagpi yung mga tinitirhan. Mga cartons lang yung iba, mga kinakalawang na mga yero na nagpo-post pa ng peligro sa kanilang buhay because of the climate change. Kaya bibigyan sila
ng bahay po, libreng pabahay ng ating gobyerno. Tapos, siyempre, bibigyan ng livelihood sila para hindi na sila nanlilimahid, mga kababayan, at mamuhay sila ng may dignidad at ligtas sa kapahamakan. O di ba napakaganda po? The showcase area spanning almost 500 meters behind the Manila Central Post Office building is part of the initial phase of the multi-agency urban renewal project spearheaded by the Interagency Council for the Pasig River Urban Development. It will serve as a public park consisting of pedestrian-friendly walkway on a concrete platform equipped with seating areas and can also serve as an open-air venue for events. So, pwede kayo doon na mag-party-party, mag-hold na mga concerts at the park, mga outside activities, social activities, pwedeng gawin po doon. Magiging masaya pag ang tao masaya at maraming nagtitipon-tipon. Comes now the economic activity. Pwede ka magtinda-tinda. Kaya nga po, magkakaroon ng mga establishments ilalagay sa paligid along the stretch 25 kilometers sa Pasig River po. So sabi dyan, recreational and wellness amenities such as public parks and jogging and bike paths will also be constructed in key areas along the 25-kilometer stretch of the river, which traverses 11 cities in the metropolis. Tuwang-tuwa nito yung mga taga Metro Manila po. The President stressed that the project is envisioned to be civic spaces where children can play, senior citizens can relax, families can exercise, and artists can showcase their talents and works. Di ba? Pwede mag-concert sila doon. At pwede rin yung mga magagaling mag-aawit po, tumugtog ng kanilang mga instruments tulad ng ginagawa sa ibang bansa. Tapos may mga nagbibigay ng mga pera. Binibigyan ng pera po mga kababayan na nagtutugtog sa open space in streets, mga street singers po, street artists. So we can encourage them, mga kababayan, na hindi lang sila hindi lang kailangan silang tumugtog sa mga clubs, di ba? Pwede dito sa open parks. Tapos yung mga audience na nag-i-enjoy sa kanta, nagbibigay sila ng 100, 200, 1,000, di ba? Napakaganda, napakasaya. Iba talaga, Mr. Maravillas, yung Marcos. Ibang-iba po ang Marcos administration. We will also maximize this ready to use but underutilized maritime highway by developing more ferry boats in stations, because if you build them, the riders will come. The showcase area will ensure seamless connectivity from Manila Base, North Harbor to Laguna de Bay. With this project, sabi ng ating Pangulo, the government envisions Pasig River to play a significant role in economic development activities in the metropolis, similar to waterways in other major cities in the world, like the Thames River in London, the Chao Phraya in Bangkok, at Seine River in Paris. Di ba? Yun nga, mga kababayan, yung gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na we will be at par. Kalintulad, mga kababayan, ng mga ilog sa mga major cities in the world na napakalinis at nagiging tourist destination po. Yes, sabi po ni Secretary Acosar ng Department of Housing, malaking bagay yon kasi itong promenade na to, not only a promenade and it's a functional walkway. Hindi lang beautification ito, functional beautification na pagdudugtungin natin yung mga city sa pamamagitan ng pagbibisikleta at paglalakad ng mabilis. Acosar disclosed that the project would cost 18 billion pesos
which will be funded through donations and not government funds. On July 25, 2023, Marcos issued Executive Order 35 mandating the rehabilitation of the Pasig River to its historically pristine condition conducive to transport, recreation, and tourism. So ito na ngayon mga kababayan, nilaunch na po para simulan ang very ambitious project na rehabilitation, transformation nitong Pasig River. Ayos pa mga kababayan, ayos na Mr. Maravillas. O baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Doon sa aming Colossal office mga kababayan, pwede na kayo magpabook online po. Anywhere in the world na gusto ninyo mag-travel para makamura po kayo. Pati sa mga hotels, nagbo-booking po kami. May Paymaya kami, may bayad center din po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ito yung aming brand new Innova. Lagi nang matao dito sa amin. Saka may bago kami mga equipments. Ayos pa mga kababayan. Ayos na Mr. Maravillas.